umaga pa lamang. Ngunit hindi ang karaniwang tahimik na simula ng araw sa Barangay Maharlika. Sa halip, isang kilabot, na alingawngaw ng sunod na huni, umol, at iyakan ng aso ang sumabog sa himbapawid na tila nagising ang buong pamayanan sa gitna ng bangungot. Ang mga tunog na ito ay sinabayan ng matatalas na utos, galit na sigaw, at malakas na dagundong ng mga paa. Isang malaking pack na may nakasulat na ska. Samahan ng kalinya para sa hayop sa gilid ang nakaparada sa harap ng luma at kubong bahay ni Mang Pedro de la Cruz na tila isang itim na anino ng kalamidad sa ilalim ng bagong silang na araw. Ang bahay ni Mang Pedro nagawa sa tagting kahoy at tilata ay tila isang nakalipas na alaala sa gitna ng nagmamadaling pagbabago ng Barangay Maharlika. Napapalibutan ito ng sariwang pintura ng mga bagong tayong kabahayan na may mga bakuran na mayayaman sa halaman at mga makintab na sasakyan. Ngunit ngayon, ang payapa nitong kinalalagyan ay nilamon ng kaguluhan. Tilang kalalakihan na nakasuot ng uniforme ng ska, matitikas at walang awa ang mga tingin, ang marahas na humahatak sa bawat aso palabas ng bakuran. Ang isang lalaking malapad ang balikat na may madiin na tono, ay uutos, bilisan niyo, wala tayong oras pa sa drama. Kolektahin lahat. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon, tila isang utos na galing sa isang makina. Si Mang Pedro, isang matanda at payat, ngunit may lakas na mula sa desperasyon, ay kumakapit sa rehas ng gati, sa bawat aso na pilit na kinukuha. Ang kanyang buhok ay puti na, tulad ng ulap sa umaga, at ang kanyang mukha ay may maraming kunot na sumasalamin sa hirap at pagmamahal. Ngunit ang kanyang mga mata, na dati puno ng lambing, ay ngayoy nagliliyab sa apoy ng matinding pagtutol at sakit. Huwag! Bitawan niyo sila! Maawa kayo! Puti, bantay! Tagti ang kanyang tinig ay basag, puno ng kirot at hinanakit. Bawat pangalan ay isang panaghoy, isang huling pagtatangka na hawakan ang nawawala na. Sila ang aking buhay. Sila ang aking pamilya. Wala na akong iba. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa paghawak ng mga kasangkapan sa paggawa at sa paghaplos sa balahibo ng kanyang mga alaga, ay ngayon nanginginig sa galit at takot. Para kay Mang Pedro, ang mga aso ay hindi lamang alaga. Sila ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Sila ang kanyang tanging dahilan para bumangon tuwing umaga simula ng pumanaw ang kanyang asawang si Aling Nena. Bawat aso ay may kwento, bawat isa ay iniligtas niya mula sa gutom, sakit, at kapabayaan sa mga lansangan. Si Puti, ang asong halos buto balat ng matagpuan niya sa basurahan. Si Bantay, na may pilay na paa at ngayon ay tumatakbo na ng malaya. Ang bahay niya ay hindi lamang tahanan ng mga aso, kundi isang bahay ng pag-asa, isang kuta, ang pagmamahal, sa gitna ng isang mundong tila nakalimot na sa kapwa. Ngunit ang pinakamatindi sa paglaban ay si Tagpi, isang aspin na may natatanging balahibo na pinaghalong kayumanggi at puti na tila binurdahan ng iba't ibang kulay doon, marahil nagmula ang pangalan nito. Isang lumang pilat, ang bahagyang nakasira sa itaas ng kanyang kaliwang mata, na nagbibigay sa kanya ng matinding tingin at kakaibang karakter. Ngayon, si Tagpi ay hindi tumitigil sa pagkakagat at pagpupumiglas sa manipis na kadena na nakapulupot sa leeg nito. Ang mga ngipin nito ay nagbabanta sa sinumang lumalapit. Ang mga paa nito ay kumakayod sa lupa. Nagtatangkang tumakas, kahit na may mga pasa na sa katawan mula sa pakikipaglaban sa mga tauhan ng ska, hindi ito sumuko. Naglabas ito ng malakas na umol,
Isang tunog na nagpapahiwatig ng galit at desperasyon na parang bawat ugat ng kanyang pagkatao ay sumisidol ng ayoko, hindi ako susuko. Ang kanyang mga mata na karaniwan ay puno ng katalinuhan at kagalakan tuwing kasama si Mang Pedro, ay ngayon naglalagablab sa panganib. Ang isa sa mga tauhan ng ska, isang lalaking malaki at may tattoo sa braso, ay galit na sumigaw kay Mang Pedro. Tumigil ka na, matanda. Huwag kang humarang. Ito ang utos ni Kapitan Leo. Kailangan ng linisin ng mga alaga mong gumagala na pumapangit sa aming lugar. Sila'y pinagmumula ng sakit at perwisyo. Ang bawat salita ay tila isang suntok, naglalayong basagin ang loob ng matanda. Hindi niya alintana ang kirot sa tinig ni Mang Pedro, tila robot, na sumusunod lamang sa utos ng may kapangyarihan. Ang iba pang mga kapitbahay, na karamihan, ay mayayaman at bagong litat, ay nagmamasid mula sa kanilang mga bintana. Ang ilan ay may mga ngiti ng aproba sa kanilang mga labi. Ang ilan naman ay may tingin ng pagkasuklam sa kaguluhan. Ngunit walang sino man ang naglakas, loob na tumulong. Sa gilid ng kalsada, sa likod ng isang poste ng kuryente na may nakasabit na mga anunsyo ng real estate, ay nakatayo si Ate Maya. Isang estudyanteng kolehiyo na aaral ng komunikasyon na may mga pangarap na gumawa ng pagbabago sa mundo sa pamamagitan ng media. Hawak niya ang kanyang cellphone at palihim na kinukuhanan ang buong pangyayari. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, pagkabigla, at walang magawa. Ang bawat suntok sa aso, bawat pagila, ay tila sumasakit din sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi niya binitawan ang telepono. Siya lamang ang naglakas, loob na lumapit sa mga tauhan ng ska, kahit na sa kanyang sarili lamang. Wala kayong puso, hindi sila hamak na hayop. May damdamin din sila. Maliliit na nilalang sila, walang laban. Ang bulong niya, ngunit ang kanyang tinig ay tila nalunod sa ingay at walang nagbigay pansin. Ang mga tauhan ay nagpatuloy sa kanilang gawain. Ang kanilang mga mukha ay tila bato, walang emosyon. Isang tauhan ng ska ang lumapit kay Tagpi na nagpupumiglas pa rin ng husto, may hawak na syringe na puno ng pampatulog. Sa kabila ng matinding pagpupumiglas ni Tagpi, nagawa pa rin nitong itusok o ang karayom sa balat ng aso. Munting nanghina, si Tagpi, ang matinding pagtutol, ay napalitan ng pagkahilo, pagkabigat, at huling paghina. Ngunit bago tuluyang bumagsak sa lupa, gamit ang huling patak ng lakas, inilapit nito ang ulo sa kamay ni Mang Pedro na nakalawit sa rehas. Dahan nitong dinilaan ang nanginginig na daliri ng matanda, isang huling paalam, isang huling pagpapakita ng pagmamahal at katapatan. Ang mga mata ni Tagpi, na dati naglalagablab sa galit, ay ngayon puno ng lungkot at takot. Isang tahimik na panaghoy bago tuluyang lumubog sa dilim ng kawalan ng malay. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo para kay Mang Pedro. Nang tuluyan ng mahatak si Tagpi patungo sa tak, kasama ng iba pang aso, na ngayon ay tahimik na nakahiga, gumuho si Mang Pedro. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at siya'y napaluhod sa lupa. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Mahigpit niyang kinuyo ang kwelyo ni Tagpi na biglang nalaglag sa bakuran sa gitna ng kaguluhan. Ang kwelyong gawa sa matibay na tela na may bahagyang kalawang na rin ay tila huling piraso ng kanyang buhay na kanyang nahawakan, isang huling koneksyon sa kanyang nawawalang pamilya. Isang pagtangis ang lumabas sa kanyang bibig, malalim at puno ng hinanakit, isang tunog na nagpapahiwatig ng pagkawala ng kanyang buong mundo. Sa likod ng matitayog na mga pangarap ng barangay Maharlika, sa ilalim ng umuusbong na araw na tila walang pakialam sa kanyang dalamhati, ang puso ni Mang Pedro ay nadurog, kasama ng bawat ungol na ngayon ay
unti nang nawawala sa malayo, naiwan ang isang bahay na biglang naging malamig at walang buhay. Ilang linggo, bago ang umagang iyon, na tila nilamon ng kadiliman, na mayanit pa rin ang kakaibang kapayapaan sa luma at kubong bahay ni Mang Pedro de la Cruz. Ito ay isang uri ng kapayapaan na hinabi mula sa mga munting kaligayahan, sa gitna ng isang barangay mahalika na mabilis na nagbabago. Tuwing umaga, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, naririnig na ang magaan na pagtilaok ng tandang sa kapitbahay, ngudyat, para gumising si Mang Pedro. Hindi na niya kailangan ng alarm clock, ang pinakaunang ungol ni Bantay, na tila nagmamadaling lumabas upang magtampisaw sa hamon ng umaga, ang nagsisilbing paalala. Pabangon siya mula sa lumanyang banig, aayusin ng kumot at lalakad patungo sa maliit niyang lutuan. Ang amoy ng kape at kanin na sinabawan ng sardinas o minsan ay tinapa ang bumubulabog sa katahimikan. Ngunit ang hindi nagbabago at ang pinakamahalaga para kay Mang Pedro ay ang ritual ng pagpapakain sa kanyang mga anak. Hindi bababa sa 10 aspin ng kanyang alaga, bawat isa ay may kanyang pangalan, kanyang kwento, at kanyang lugar sa kanyang puso. Si Puti, ang payat at halos butot balat na asong natagpuan niya sa basurahan, na ngayon ay mataba at makintab na ang balahibo. Si Banday, ang may pilay na paa na ngayon, ay tumatakbo na ng malaya at pinakamabilis sa lahat. At si Tagpi, ang pinakamatalino, ang pinakamalambing, ang asong may kakaibang tingin na tila mas marami ang alam kaysa sa kanyang mga kasama. Halika na kayo, mga anak ko. Kain na tayo, ang sigaw niya, at sabay silang nagtitipon, nagtutulakan. Ngunit sa huli ay tahimik na kumakain, tila nauunawaan ang halaga ng bawat butil ng bigas. Hindi lang sila pinapakain ni Mang Pedro, inaalagaan niya sila. Ginagamot ang kanilang mga sugat na dulot ng pakikipag, away o aksidente, nililinisan ang kanilang mga balahibo, at sinasanay ang mga simpleng utos. Upuan, iga, dito ka lang. At masigasig naman silang sumusunod, tila nauunawaan ng bawat salita ng matanda. Para kay Mang Pedro, ang kanyang bahay ay hindi lang tahanan, ito ay isang bahay ng pag-asa, isang santuwaryo ng pagmamahal na kanyang ibinuhos matapos pumanaw ang kanyang asawang si Aling Nena. Ang mga aso ang naging kanyang tanging kasama pang kanyang dahilan upang magpatuloy. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang mumunting kandila sa gitna ng malakas na hangin. Ang barangay Maharlika ay nagbabago. Ang dating simple at tahimik na pamayanan na napapalibutan ng mga bukirin at maliliit na kabahayan ay unting ginagawang modernong subdivision. Ang mga luma at kubong bahay ay pilit na binibili o ginigiba at sa kanilang lugar ay tumatayo ang matatayog na mansyon at modernong istruktura na pag-aari ng mga bagong mayayaman na tila mushroom na sumulpot sa isang gabi. Ang mga bagong residente ay karaniwang mayayabang, mapagmataas, at may mataas na tingin sa kanilang sarili. Para sa kanila, ang bahay ni Mang Pedro, kasama ang kanyang lupa ng mga aspin, ay isang gais sa mata, isang bahid sa bagong ganda at klas ng Barangay Maharlika. Madalas niyang marinig ang mga bulong, ang mga batikos, at minsan ay ang diretsyong insulto mula sa mga dumadaan. Hay nako, ang baho dito. Sino ba itong matandang to na puro galising aso ang alaga? Ang pangit tingnan, dapat ipatanggal na iyan, kapitan. Pero wisyo lang sa aming mga anak, ang mga aso niya, baka mangagat. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea.
Hindi man niya ipinakita. Nasasaktan si Mang Pedro sa bawat salitang iyon. Ang kanyang puso ay kumikirot sa kawalan ng paggalang at pag-unawa. Ngunit ano ang magagawa niya? Wala siyang kapangyarihan, wala siyang boses. Ang tanging magagawa niya ay yumuko at patuloy na mahalin ang kanyang mga aso. Ang pinakamatinding banta sa kanyang kapayapaan ay si Kapitan Leonardo Leo Martinez. Si Kapitan Leo ay isang lalaking makinis ang pananalita at forma, laging nakasuot ng mamahaling damit na tila laging handang humarap sa kamera. Hindi siya tubong maharlika, kundi isang negosyanteng yumaman sa pagiging ahente ng lupa at sa kanyang mga proyektong real estate. Ang kanyang ambisyon ay malinaw, gawing model community ang Baranay Maharlika, isang investment hub na magtataas ng halaga ng kanyang mga ari-arian. Madalas niyang dalawin ang bahay ni Mang Pedro, hindi upang makipagkwentuhan, kundi upang magbigay ng paalala. Mang Pedro, kailangan na natin ayusin ang lugar mo. Ang mga alaga mo, medyo marami na. Ang mga kapitbahay mo, nagrereklamo na. Alam mo naman, para sa progreso ng ating barangay. Ang kanyang mga salita ay tila matanis, ngunit sa ilalim nito ay may matatalim na babala. Sa bawat pagdaan niya, nadarama ni Mang Pedro ang bigat ng kapangyarihan at pagbabanta. Ito ay hindi lamang tungkol sa kagandahan o kalinisan, kundi tungkol sa pagpapalit ng tradisyon sa pera, ng puso sa materialismo. Sa lahat ng aso ni Mang Pedro, mayroong isang espesyal na lugar, si Tagpi. Si Tagpi ay hindi lamang basta aspin. Siya ay mayroong kakaibang talino at pang-unawa. Mayroon siyang isang lumang pilat sa itaas ng kanyang kaliwang mata na hindi naalis kahit gaano ba katagal. Natagpuan siya ni Mang Pedro sa gilid ng isang kanal, duguan, at halos walang buhay, pagkatapos masagasaan ng isang sasakyan. Ibinuhos ni Mang Pedro ang lahat ng kanyang kaalaman at pagmamahal upang pagalingin si Tagpi. Gabi, dinadala niya ito sa kanyang kwarto, binibigyan ng gatas, at pinaglalagyan ng gamot ang mga sugat. Sa loob ng maraming linggo, hindi siya umalis sa tabi nito, hanggang sa unting bumalik ang lakas ng aso. Mula noon, hindi na umalis si Tagpi sa tabi ni Mang Pedro. Siya ang anino ng matanda, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang bantay. Mayroong isang kakaibang spark sa mga mata ni Tagpi, isang uri ng karunungan na nagpaparamdam kay Mang Pedro na hindi ito isang ordinaryong aso. Tila mayroong isang kaluluwa na mas matanda kaysa sa kanyang katawan, isang matinding pagmamahal na lampas sa karaniwan. Mayroon din itong isang kakaibang kwelyo na gawa sa matibay na tela na may bahagyang kalawang na singsing na nakuha ni Mang Pedro sa tabi nito nang iligtas niya ito. Hindi niya alam kung saan nanggaling, ngunit pinanatili niya ito. Sa gitna ng lahat ng ito, mayroong isang mumunting bituin na nagbibigay ng pag-asa kay Mang Pedro, si Ate Maya. Isang estudyanteng kolehiyo mula sa kabilang bahagi ng barangay na aaral ng komunikasyon. Madalas siyang dumalaw kay Mang Pedro, hindi para makipagtsismisan, kundi para maghatid ng pagkain. Tumulong sa paglilinis, o minsan ay makipagkwentuhan lang. Siya ang nagsisilbing taga, pakinig sa mga hinaing ng matanda, ang kanyang kaisa, isang kaibigan na walang paghuhusga. Nakikita niya ang kabutihan ni Mang Pedro, ang kanyang dalisay na pagmamahal sa mga hayop, at ang pagiging biktima niya sa mga taong sakin. Nasasaksihan niya ang mga pambu, puli ng kapitan, at ng mga bagong residente, at sa bawat pagkakataon, kumukulo ang kanyang dugo. Ngunit ano pang magagawa niya? Isang simpleng estudyante lamang. Tumating ang araw ng pagpupulong ng komunidad. Isang gabi,
na tila nababalot sa tensyon. Ginanap ito sa covered card ng Barangay Maharlika. Si Kapitan Leo Martínez ang tagapangulo, nakatayo sa isang entablado na napapalibutan ng mga dekorasyon para sa bagong Maharlika. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa, tila isang mangangaral na nagbibigay ng ebanghelyo ng pagbabago. Minamahal kong kapitbahay, panimula niya. Ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong bulwagan. Narito tayo ngayon upang usapan ng progreso, ang unlad ng ating mahal na Maharlika. Kailangan nating maging malinis, maging maayos, maging karapat. Dapat sa mga bagong investment na darating, ang mga residente, karamihan ay mga bagong litat, tay masigasig na pumalakpak. Ngunit mayroon ding ilang matatandang residente na tahimik lamang, na tila may aalinlangan sa mga salita ng kapitan. Nagpatuloy si Kapitan Leo. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang target. Mayroon tayong ilang issue sa kalinisan at pinagmumulan ng sakit na kailangan na ating linisin. Ang mga asong gumagala, ang mga basura, ang mga lugar na hindi aya sa paningin ay kailangan nating ayusin. Para sa kalusugan ng ating mga anak, para sa kapakanan ng ating komunidad, hindi niya binanggit ang pangalan ni Mang Pedro, ngunit ang lahat ay nakauunawa kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang mga tingin ay dahang napunta sa dulo ng bulwagan, kung saan tahimik na nakaupo si Mang Pedro, hawak ang luma niyang sombrero. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, at ang kanyang mga kamay ay naninginig. Nagkaroon ng open forum pagkatapos ng kanyang pahayag. Ang mga residente ay naglabas ng kanilang mga hinain, at marami sa kanila ay tungkol sa mga aso. Kapitan, kailan niyo po ba aayusin ang mga asong gumagalagyan sa kanto? Ang dami na po nilang nagtatakbuhan sa kalsada. O nga po, Kapitan, ang baboy ng bahay ng matandang yan. Napakaraming aso. Ang baho. Hindi na po kami makadaan. Hindi na kinaya ni Mang Pedro. Kahit na nanginginig ang buong katawan, tumayo siya. Kapitan, mga kapitbahay. Hindi po sila basta aso lang. Ang kanyang tinig ay mahina, halos hindi marinig. Ngunit agad siyang pinutol ni Kapitan Leo, na tila iritado. Mang Pedro, naiintindihan ko ang iyong pagmamahal sa mga hayop. Ngunit kailangan nating maging praktikal. Ito ay para sa kapakanan ng nakarani. Ang mga aso mo, kailangan nating ayusin. Magbibigay kami ng babala. At pagkatapos ay kailangan na nating kumilos. Ang ilan ay nagtawanan, ang iba ay nagbulungan at ang ilan ay tumingin sa kanya nang may pagkasuklam. Naramdaman ni Mang Pedro ang init sa kanyang pisngi, ang matinding kahihiyan. Nguniti lang si Kapitan Leo, isang ngiting mapanukso, at nagsabi, "Maraming salamat sa iyong opinyon, Mang Pedro." Ngunit ang desisyon ng nakararani ang masusunod. Umalis si Mang Pedro sa pagpupulong ng may mabigat na puso. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa hangin, at ang kanyang mga mata ay nalalabo. Ang bagong Maharlika ay tila naghuhukay na ng puntod para sa kanyang matandang mundo. Sa likuran niya, tahimik na nagmamasid si Ate Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determination. Alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga aso, ito ay tungkol sa hustisya. Kasabay ng pag-alis ng Cracknangs, tila mayroong bahagi ng kaluluwa ni Mang Pedro ang nawala. Ang bahay niya, na dati puno ng ingay ng mga aso, ng kanilang mga pagtawa ng kanilang mga kalikutan, ay ngayon ay nalukob sa isang nakakabining katahimikan. Ang bawat sulok ay tila sumasalamin sa kawalan, ang hangin
ay bumigat sa hindi nakikitang kalungkutan. Walang kumikiskis na buntot sa kanyang paa, walang lumulundag na aso upang salubungin siya, walang tahol na nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang mundo na binuo niya sa pagmamahal at pag-aaruga ay gumuho sa isang igga. Sa sumunod na umaga, bumangon si Mang Pedro na tila isang anino. Ang kanyang mga mata ay pamamaga sa kakaiyak. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Ngunit mayroong isang bagay na nagtulak sa kanya, ang asang makita muli ang kanyang mga aso. Kailangan niyang malaman kung nasaan sila, kung ano ang kanilang kalagayan. Walang imik, nagbihis siya ng kanyang pinakamahinang damit at lumakad patungo sa sentro ng Kalina para sa Hayovsk na matatagpuan sa kabilang bayan. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila mayroong naghahawak sa kanyang mga paa upang pigyan siya. Pagdating niya sa opisina ng SK, isang gusaling mukhang bago, ngunit malamig ang dating. Sinalubong siya ng isang babae sa reception counter. May maitutulong po ba ako? Lolo? Ang tanong nito, walang emosyon sa boses. Nang sabihin ni Mang Pedro na gusto niyang itanong ang tungkol sa kanyang mga aso, agad na nagbago ang reaksyon ng babae. Naku, Lolo, marami po kaming proseso dito. Puno po kami ng mga aso. Kailangan niyo pong kumuha ng pila o mag-apply ng papeles o puno ng mga dahilan ng mga salita nito na tila nagtutulak sa kanya palayo. Hindi pa natatapos si Mang Pedro na magtanong nang lumabas si Kapitan Leo Martinez mula sa isang panig ng opisina. Nakasuot siya ng malinis na polo, ang kanyang buhok ay ayos na ayos at may hawak siyang tasa ng kape. Nang makita niya si Mang Pedro, naningkit ang kanyang mga mata at isang misinang insulto ang lumitaw sa kanyang labi. Ay, Mang Pedro, nandito ka pala. Ano nang ginagawa mo rito? Hinahanap mo pa rin ba ang mga alaga mo? Biglang tumayo si Mang Pedro, ang asa ay muling nagbaga sa kanyang dibdib. Kapitan Leo, sana po ay matulungan niyo ako. Nasaan po ang aking mga aso? Kumusta po sila? Pwede ko po ba silang makita? Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagsusumamo. Ngunit ang sagot ni Kapitan Leo ay tila isang balaraw na tumusok sa kanyang puso. Mang Pedro, sinabi ko na sa iyo. Ang mga asong iyon ay proses na. Sila'y pinagmumula ng sakit ng kalat. Ang mga reklamo ng kapitbahay mo ay hindi biro. Ginawa lang namin ang dapat gawin para sa ikagaganda at ikalilinis ng mahalika. Huwag ka nang mag-alala. Mas mapapanatag ka na ngayong wala na sila. Ang huling mga salita ay puno ng pagribak na tila sinasampal ang matanda sa harap ng lahat. Kung mayroon kang mga hiling o na mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ang mundo ni Mang Pedro ay tila nagdilim. Ang mga salitang process at wala na sila ay kumalingaw-ngaw sa kanyang isip. Wala na silang awa, walang pag-asa. Wala silang awa. Si Kapitan Leo, sa harap ng ilang empleyado ng SKA at ilang naghihintay na residente, ay lantarang ibinaba ang kanyang dignidad. Ang mga mata ni Mang Pedro ay nanubig, ngunit pilit niya itong pinigilan. Hindi siya papayag na makita nila ang kanyang kahinaan. Lumuwas siya ng opisina ng SKA, ang kanyang mga paa ay tila walang lakas. Ang sikat ng araw sa labas ay tila hindi na nagbibigay ng init. Ang lahat ay tila malamig, walang buhay. Ang pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tuluyan
nang napawi, napalitan, ng isang malalim at naninimbang na pighari. Pagbalik ni Mang Pedro sa kanyang tahanan, ang bahay ay mas tahimik pa kaysa dati. Hindi niya na muling narinig ang ingay ng mga aso, ang kanilang mga kalikutan. Ang kanyang bahay ay naging isang malamig na libingan ng mga alaala. Hindi niya na kinaya pang kumain. Ang kanyang tiyan ay tila kumirot sa sakit, ngunit ang pighati sa kanyang puso ay mas matindi pa. Naupo siya sa kanyang luma at sirang silya, nakatingin sa larawan ng kanyang asawang si Aling Nena na nakapatong sa isang mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ang kanyang isip ay lumilipad sa mga alaala ng nakaraan. Mahigpit niyang hinawakan ang kwelo ni Tagpi, ang kwelyong gawa sa matibay na tela na may bahagyang kalawang na singsing na naiwan sa kanyang bakuran. Ito ang tanging pisikal na alaala ng kanyang pinakamamahal na alaga. Inaplos niya ang kwelyo. Tila hinahaplos niya ang balahibo ni Tagpi. Tagpi, nasaan ka na, anak ko? Bakit mo ako iniwan? Ang bulong niya, ang kanyang tinig, ay basad. Ang bawat patak ng luha ay tila bumabagsak sa kanyang kaluluwa. Nanad, iiwan ng malalim na sugat. Hindi niya na alam kung paano pa magpapatuloy. Ang kanyang buhay ay tila walang saysay na ngayong wala na ang kanyang mga aso. Sa kabila ng kanyang pighati, mayroong isang pares na mga mata na hindi sumuko. Si Ate Maya, na nakasaksi sa paghihirap ni Mang Pedro at sa paghamak ni Kapitan Leo, ay hindi na makatulog sa gabi. Ang kanyang puso ay kumikirot para sa matanda at kumukulo ang kanyang dugo sa galit sa kawalang katarungan. Bilang isang estudyante ng komunikasyon, alam niya ang kapangyarihan ng media, lalo na ng social media. Hindi niya kayang manahimik. Hindi niya kayang hayaan na matabunan ang dilimang kabutihan ni Mang Pedro. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang parehong cellphone na ginamit niya upang palinakunan ang pangyayari. Sa loob ng ilang oras, inawa niya ang isang video. Pinagsama. Sama niya ang mga footage ng paghuli sa mga aso, ang desperadong pakikipaglaban ni Mang Pedro, at ang huling pagdila ni Tagpi sa kamay ng matanda. Idinagdag niya ang mga clips ng mga aso ni Mang Pedro na masaya at malusob na naglalaro sa kanyang bakuran kasama ang matanda na nagpapatawa sa kanila. Ang kanyang boses na puno ng emosyon at galit ang naging boses ng video. Ito si Mang Pedro de la Cruz. Panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Isang matandang iisa na ang tanging pamilya ay ang kanyang mga aspin. Iniligtas niya sila mula sa kalsada, inalagaan at minahal ng walang kapalit. Ngunit dahil sa ambisyon ng isang tao at sa kawalang awa ng mga taong may kapangyarihan, kinuha ang kanyang mga anak. Walang habag, walang katarungan. Ipinakita niya ang bahay ni Mang Pedro na ngayon ay tahimik at malungkot at ang mukha ng matanda na puno ng pighati. Idinagdag niya ang mga detalye tungkol sa mga proyekto ni Kapitan Leo at kung paano niya tinawag na perwisyo ang mga aso. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kawalang katarungan. Sa dulo ng video, ipinakita niya muli ang close-up ni Tagpi, bago ito nawalan ng malay. Ang natatanging balahibo, ang pilat sa kaliwang mata, at ang kakaibang kwelyo na gawa sa tela na may bahagyang kalawang na singsing. Hindi niya alam, ngunit ang maliit na detalyeng iyon ay magiging susi sa pagbabago ng lahat. Sa loob ng ilang minuto, upload ni Maya ang video sa iba't ibang online animal welfare forums, sa Facebook, Twitter, at iba pang social media platforms. Idinagdag niya ang mga hashtag
nakatarungan para kay Mang Pedro Justisya, para kay Mang Pedro, at sa Maharlika Dobbs. Sa kanyang puso, umaasa siya na kahit paano ay mayroong makarinig sa kanilang panagoy. Ang kanyang pag-asa ay hindi nasayang. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang video na tila apoy sa tuyong damo. Libong video, daang shares, at napakaraming komento ang bumuhos. Marami ang nagpahayag ng pakikilamay at galit sa nangyari. Nakakaiyak naman, walang puso ang kapitan na yan. Sana ay makahanap sila ng katarungan, hustisya para kay Mang Pedro at sa kanyang mga aso. Ngunit kasabay nito, mayroon ding mga kumontra. Dapat lang yan, mga gumagalang aso, mapanganib sa mga bata. Kailangan talaga linisin ang mga ganyang klase ng hayop. Para sa kapakanan ng komunidad, ang kontrobersya ay lumalaki, ngunit ang boses ng pagtutol ay mas malakas. Ang mga animal welfare groups mula sa iba't ibang paninang bansa ay nagpahayag ng suporta, nangakong tutulong sa paghahanap sa mga aso at paglaban para sa katarungan. Samantala, sa tahimik at malamig na bahay ni Mang Pedro, ang matanda ay patuloy na nakaupo. Nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi niya alam ang kaguluhan na nangyayari sa labas. Ang mga boses na ngayon ay sumisigaw para sa kanya at sa kanyang mga aso. Ngunit sa labas ng kanyang bintana, sa madilim na sulok ng kanyang bakuran, ang telepono ni Maya ay patuloy na nagla-vibrate. Ang mga notification ay patuloy na nagpapakita ng pag-asa. Ang liwanag ay unti-unting lumalabas mula sa dilim ng kawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng maliit na screen ng cellphone na nagdadala ng panagoy ng isang matanda at ang pag-asa ng libo-libo. Ang isang maliit na aspin na may pilat sa mata at kakaibang kwelyo ang magiging tulay sa pagbabago. Sa kabila ng ingay ng lungsod na kanyang pinangumunahan, tila mayroong isang mundo na hiwalay sa lahat, isang satuaryo ng katahimikan at karangyaan sa ituktok ng Tagaytay. Dito naninirahan si Don Alfonso Valera, ang misteryoso at kilalang bilyonaryo sa mundo ng teknolohiya. Ang kanyang mansyon, na yari sa salamin at konkreto ay tila nakalutang sa gitna ng ulap, nag-aalok ng malawak na tanawin ng lawa ng Taal, isang perpektong representasyon ng kanyang pagiging hiwalay sa karaniwang mundo. Si Don Alfonso ay hindi karaniwang bilyonaryo. Kung ang iba ay nagpapakitang gilas sa kanilang kayamanan, siya naman ay tila mas pinipiling manatili sa anino, isang henyo na ang mga imbensyon ay nagbago sa lipunan, ngunit ang mukha ay bihirang makita. Dati, si Don Alfonso ay isang lalaking puno ng buhay, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa ideya at inobasyon. Ngunit ang ilaw na iyon ay tila namatay kasabay ng pagpanaw ng kanyang minamahal na asawa, si Elena, ilang taon na ang nakakalaan. Ang kanyang puso ay nabalutan ng malalim na pighati at ang tanging nakapagpapagaan sa kanyang pasanin ay ang kanyang matalik na kaibigan si Tagpi. Ngunit kahit si Tagpi ay biglang nawala, isang misteryo na nagpahirap lalo sa kanyang nag-iisang puso. Simula noon, lalo siyang naging reclusive, ang kanyang pagkatao ay nabalot sa dilim ng pag-iisa at kalungkutan. Ang mga bagong imbensyon niya ay patuloy na lumalabas, ngunit ang dating sigla ay nawala, napalitan ng isang malamig at mekanikal na dedikasyon sa trabaho. Hindi lamang basta alaga si Tagpi para kay Don Alfonso. Si Tagpi ay ang kanyang anino, ang kanyang konsidante, ang iisang nilalang na nakapagpapatawa at nakapagpapagaan ng kanyang loob sa panahong puno ng hinanakit. Hindi rin karaniwang aspin si Tagpi. Siya ay mayroong kakaibang lahi,
matalino at espesyal na sinanay ni Don Alfonso. Ang bilyonaryong mismo ang nagdisenyo ng isang natatanging medical tracking sheet. Isang miniature device na inilagay sa ilalim ng balat ni Tagpi. Ang chip na ito ay hindi lamang nagbibigay ng real-time location, kundi monitor din ng biometric ng aso, tibok ng puso, temperatura, at iba pang vital signs. Ito ay ang kanyang paraan upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng kanyang kaibigan, isang patunay ng lalim ng kanyang pagmamahal. Isang araw, habang nakaupo si Don Alfonso sa kanyang high-tech na opisina, napalilibutan ng 10 malalaking monitor, nakatutok siya sa pinakabagong balita sa tech world. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko, ang kanyang isip ay abala sa mga komplikadong algorithm at data. Ngunit biglang nag-ring ang kanyang comms tablet. Ito ay mula kay Lara, ang kanyang head ng Miga Relations, isang batang babae na masigasig at sensitibo sa mga kwentong may puso. Sir Alfonso, mayroon po akong na-encounter na video sa social media. Medyo out of your usual interest po ito, pero naisip ko lang pong ibahagi. Napakaka-touching po ng kwento, sabi ni Lara. Ang kanyang boss ay puno ng empatya. Hindi pinansin ni Don Alfonso, ano yan, Lara? Kung hindi tungkol sa quantum computing o development, I'm afraid I don't have the time. Hindi po, sir. Tungkol po sa isang matanda at sa kanyang mga aso na kinuha ng mga awtoridad sa barangay. Sobra pong kawawa. Ang dami ng react. Giit ni Lara. Nagbuntong. Hindi na si Don Alfonso. Karaniwan ay hindi niya pinapatulan ng mga ganitong balita, ngunit mayroong isang bagay sa tono ni Lara ang nagtulak sa kanya upang magbigay pansin. Sige, share mo, ilagay mo sa isang maliit na screen. Utos niya, habang patuloy na nagta-kape sa keyboard. Lumabas ang video sa isang maliit na bahagi ng kanyang screen. Makikita ang kaguluhan, ang mga asong pilit na kinukuha, ang desperadong Mang Pedro. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapagala, gala lang, hindi nagbibigay pansin sa mga detalye. Ngunit nang biglang lumabas ang kose, upshot ng isang aspin na may natatanging balahibo, ang kanyang mga mata ay naningkit. Isang pamilyar ng hugis, isang pamilyar na kulay. Ang kanyang kape ay biglang tumigil. Nakatitig siya sa screen. Ang aspin, na mayroong pinaghalong kayumanggi at puting balahibo na tila binardahan, ay lumalaban ng buong lakas. Ngunit hindi lang iyon. Mayroong isang lumang pilat sa itaas ng kaliwang mata nito. Isang pilat na alam niya. At sa liid nito, isang kwelyo. Isang kwelyo na yari sa matibay na tela na may bahagyang kalawang na singsing. Isang kwelyo na siya mismo ang nagdisenyo. Tagpi, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, tila isang hangin na dumaan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, tila binubugbog ng isang hindi inaasahang lakas. Ang mundo, sa paligid niya, ay biglang naglaho. Tanging ang mukha lamang ni Tagpi ang nakikita niya. Hindi niya pinaniwalaan. Ilang taon na ang lumipas. Ilang beses na siyang sumuko sa paghahanap. Ngunit ang pilat, ang kwelyo, ang paraan ng paglaban nito, ang matatalim na tingin. Lara, anong pangalan ng asong yan? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali at pagkabigla. Sir, Tagpi po ang tawag kayo. Sabi po sa video, matagal na po niya itong kasama si Mang Pedro. Sagot ni Lara, nagulat sa bigla ang pagbabago sa tono ng bilyonaryo. Naninginig ang kanyang kamay.
Mabilis siyang nag-kape sa kanyang pangunahing keyboard. Activate tagpis Bemry Tracker, Soul System Diagnostics, Location Update. Ang screen sa harap niya ay biglang napuno ng mga datos. Isang berdeng tuldok ang lumabas sa mapa, ang Metro Manila. Sentro ng kalinya para sa hayops. Naglabas din ng mga graphs at figures. Heart rate unstable. Temperature low. Stress level critical. Oxygen saturation alarming. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang pulang salita na tila tumusok sa kanyang puso. Euthanasia Protocol. 12 hours remainin. Ang sakit, ang galit, ang desperasyon ay biglang sumambulat sa loob ni Don Alfonso. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng kalungkutan, ay ngayon nagliliyab sa apoy ng matinding puot. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang huling alaala ng kanyang asawa, ay nasa panganib. At hindi lamang iyon, ang mga salita sa video ni Maya, ang paghamak kay Mang Pedro, ang kasakiman ni Kapitan Leo lahat ay nagbigay ng bagong kahulugan. Hindi na siya aksaya ng oras. Lara, i-contact mo ang lahat ng legal team. Ihanda ang private jet. Kumuha ng media coverage, ang pinakamalaki. Ayaw kong may matira kahit isa sa mga taong iyon na may kinalaman sa ginawa nila. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 galit. At ipaalam mo sa SK na may parating na bisita. Hindi lang namin ililigtas si Tagpi, bubuwagin namin ang lahat ng kasamaan nila. Umupo si Don Alfonso sa kanyang silya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ni Tagpi sa screen. Ang kanyang kamay, na dati, sanay sa paghawak ng mga komplikadong gadget, ay nanginginig ng idampi niya ito sa larawan ng aso. Mula sa pagiging isang reclusal na bilyonaryo, siya ay muling bumalik, ngunit ngayon ay mayroong misyon. Hindi na lamang ito tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa katarungan at pagmamahal. Ang kanyang mga mata, na dati blangko, ay ngayon nagliliyab sa isang matinding determinasyon, isang apoy na tila kayang sunugin ang lahat ng dumaan sa kanyang landas. Liwanag ng umaga. Sa sentro ng kalinga para sa Hayopsk, ang araw na iyon ay hindi nagbiing ng pag-asa kundi anino ng tiyak na kapahamakan. Ang gusali, na tila isang kulungan pa sa mga kaluluwang nawawala, ay napuno ng nakakabining katahimikan. Walang mga tahol, walang ungol, tanging ang mahinang ungol ng ilang aso sa malalayong hawla at ang malakas na paglagatik ng mga bakal. Ang amoy ng disinfectant at takot ay bumalot sa hangin. Sa isa sa mga pinakamalaking hawla, nakakulong ang mga aspin ni Mang Pedro. Payat, malungkot, at halos walang buhay ang kanilang mga mata. Sila ay tila naghihintay na lamang sa huling sandali. Si Tagpi, na mas payat at lalo pang humina, ay nakahiga sa malamig na semento. Ang kanyang mga mata ay blangko, ang kanyang hininga ay mababaw. Ang pilat sa kanyang kaliwang mata ay tila nagbibigay ng karagdagang pahiwatig ng kanyang paghihirap. Si Kapitan Leo Martinez, suot ang kanyang puting polo at makinis na buhok, ay naroon, abala sa pag-inspect ng mga hawla. Isang ngiti ng kasiyahan ang makikita sa kanyang mga labi, tila nagtatago sa ilalim ng maskara ng public servant. Ang media buzz mula sa video ni Maya ay umabot na sa kanya, kaya't kailangan niyang ipakita na siya ay kumikilos at responsable. Ang kanyang intensyon ay tapusin na ang clean-up na ito bago pa man lumala ang sitwasyon sa social media. Siguraduhin ninyo na malinis ang lahat. Utos niya sa isang tauhan ng SK. Payaw kung may problema na naman tayo sa mga taong mahilig ingay. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay biglang nabasag. Isang malakas na ugong ang narinig mula sa kalangitan,
na tila bumubuo ng isang dambuhalang anghel na bakal. Ang mga bakal na rehas ng ska ay tila nyanig sa lakas ng tunog. Lahat ng nasa loob, kasama si Kapitan Leo, ay napatingin sa labas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at kaba. Isang pribadong helicopter na makintab at moderno ang dahang bumaba sa isang bakanding lot sa tabi ng sea. Kasabay nito, isang convoy ng itim na luxury vehicles ang huminto sa harap ng gusali. Ang mga pinto ay sabay na bumukas at mula sa loob ay lumabas ang isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan. Lahat ay nakasuot ng formal na kasuotan, tila galing sa isang corporate meeting. Ang mga kamera ay kumikislap at ang mga mikropono ay nakatutok na tila handang manghuli ng bawat salita. Sa gitna ng lahat, lumabas si Don Alfonso Valera. Hindi siya nakasuot ng casual na damit, isang puting suit na may itim na T ang kanyang suot na tila nagsasabing siya ay narito para sa isang importanteng laban. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay matalin, at ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit mayroong isang kakaibang awtoridad na dumaloy sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang presensya ay tila nagpabago sa buong kapaligiran, nagpalit sa malamig at walang buhay na ska sa isang arena ng hustisya. Kapitan Leo Martinez. Ang tanong niya, ang kanyang tinig ay malamig at malinaw, tila isang utos na walang makatatanggi. Si Kapitan Leo, na nooy nakanganga sa gulat, ay halos hindi makatugon. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa rosy red patpumong maputlang puti. Ilala niya si Don Alfonso Valera. Ang bilyonaryo sa teknolohiya, ang reclusive na henyo. Akit siya narito? Don Alfonso. Ang kanyang tinig ay halos pabulong, puno ng takot at pagkabigla. Ano po ang maipagdilingkod ko? Hindi aksaya ng oras si Don Alfonso. Nandito ako para sa aso ko. Si Tagpi. Para sa lahat ng iba pang aso na iligal ninyong kinuha sa pangangalaga ni Mang Pedro de la Cruz. Ang kanyang mga salita ay tila matalim na espada na tumusok sa puso ni Kapitan Leo. Aso niyo po, Don Alfonso. Hindi ko po nauunawaan, pilit na depensa ni Kapitan Leo. Ang kanyang mga kamay ay naninginig. Isang matalin na tingin ang ibinigay ni Don Alfonso. Huwag kang magkunwari, Kapitan. Walang saysay. Dalhin mo ako sa kanila. Ngayon na. Walang nagawa si Kapitan Leo, kundi sundin. Sa likod ng mga rehas, naroon ang mga aso. Ngunit ang mga mata ni Don Alfonso ay agad na dumako kay Tagpi. Tagpi, ang tawag niya. Isang pamilyar na tinig na nagpatayo sa balahibo ng aso. Si Tagpi, na nooy walang duhay, ay biglang kumilos. Ang kanyang ulo ay dahang umangat, at ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit. Isang bahagyang paggalaw ng buntot, isang maliit na spark ng pagkilala sa kanyang mga mata. Isang matinding pagnanais na lumapit sa tinig na yon. Sa boses na iyon na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang kanyang katawan ay mahina, ang kanyang mga kalamnan ay nanghihina. Pilit siyang bumangon, ang kanyang mga paa ay nanginginig, halos bumagsak muli. Tagpi, ulit ni Don Alfonso, ang kanyang boses ay mas malambing na ngayon, ngunit mayroon pa ring awtoridad. Lumapit siya sa hawla, at ang kanyang mga kasama ay naglagay ang isang portable scanner. Ito ang patunay, Kapitan, sabi ng isa sa mga abogado ni Don Alfonso, hawak ang isang tablet. Ang asong ito ay may medical tracking chip na dinisenyo mismo ni Don Alfonso.
Ang lahat ng kanyang biometric data mula sa tibok ng puso hanggang sa kanyang dina ay nakatala rito. Ang kanyang kasaysayan ng pagpapagamot, ang kanyang mga larawan mula pa nang siya ay tuta. At ito ang real time location. Siya ay narito. At ang pangalan niya ay Tagpi. Mayroon din itong natatanging pilat sa kaliwang mata na madaling makikita at ang kulyong ito disenyo ni Don Alfonso. Ang mga kamera ng mga reporter ay kumikislap habang ang mga tauhan ng Sky nagbubulungan sa takot. Si Kapitan Leo ay namumutla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapagsalita. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay nabunyag. Ngunit hindi pa natatapos si Don Alfonso. Hindi lang ito tungkol sa aso ko. Kapitan, sabi niya, ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang tinig ay tumigas. Nakausap ko na ang tingin ko. Naimbestigahan na namin ang lahat ng transaksyon mo sa Barangay Maharlika. Ang mga beautification projects, ang mga health protocols na ginagamit mo para lamang mapabilis ang pagkuha ng lupa at ang pagtatayo ng iyong mga real estate projects. Ang pag-alis sa mga aso ni Mang Pedro ay hindi tungkol sa kalinisan, ito ay tungkol sa kasakiman. Ang pagtatumo kay Mang Pedro at sa kanyang mga alaga ay hindi lamang kawalang awa, kundi isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao at karapatan ng hayop. Mayroon kaming ebidensya ng korupsyon, ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang bawat salita ni Don Alfonso ay tila isang matalim na sibat na tumusok kay Kapitan Leo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagpapagala, naghahanap ng kukuha sa kanya. Ngunit wala siyang makita kundi ang mga nakatutok na kamera, ang mga matatalim na tingin ng mga reporter, at ang aapoy na galit sa mga mata ni Don Alfonso. Hindi totoo yan. Makasinungalingan, iyaw ni Kapitan Leo, ngunit ang kanyang tinig ay basag at ang kanyang pagtanggi ay walang kapangyarihan. Hindi siya pinansin ni Don Alfonso. Palabasin ang lahat ng aso, utos niya sa mga tauhan ng SK. Ngayon na, ang mga tauhan na nakita ang bigat ng sitwasyon ay mabilis na kumilos, binuksan ang mga hawla. Si Tagpi, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay dahang tumayo. Ngunit sa sandaling iyon, isang mabilis na anino ang pumasok sa SK. Si Maya, hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at excitement, ay nagmamadaling tumakbo at sa likuran niya, si Mang Pedro. Mang Pedro, Don Alfonso, nandito na po si Mang Pedro. Sigaw ni Maya. Tumakbo si Mang Pedro patungo sa hawla. Ang kanyang mga mata ay nanlalabos sa luha. Tagpi! Anak ko! At si Tagpi, sa huling patak ng lakas, ay tumakbo. Hindi siya bumagsak. Diretso siyang tumakbo, hindi lang kay Don Alfonso, kundi kay Mang Pedro. Sa pagitan ng dalawang lalaki, ang aso ay pumili. O siguro, ay hindi niya kailangang pumili. Lumundag siya kay Don Alfonso. Dinilaan ang kanyang kamay. Isang tanda ng pagmamahal at pagkilala. Ngunit agad siyang lumipat kay Mang Pedro at sa matandang yun niya ibinuhos ang lahat ng kanyang pagmamahal at kaligayahan. Siya ay umiyak at ang kanyang buntot ay kasing bilis ng isang pendulo, isang tanda ng punay na kaligayahan. Tumayo si Don Alfonso at Mang Pedro magkatabi habang si Tagpi ay tumatalon sa pagitan nila na tila nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanilang dalawa. Nagtama ang kanilang mga mata, isang bilyonaryo na nakasuot ng suit at isang matandang magsasaka na puno ng kunot sa mukha. Walang salita, ngunit ang kanilang mga tingin ay puno ng pag-unawa, ng paggalang,
at ng isang di sinasadyang pagbubukod sa pamamagitan ng asong iyon. Si Don Alfonso ay nakita ang dalisay na puso ni Mang Pedro at si Mang Pedro ay nakita ang kabutihan sa bilyonaryo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi tungkol sa pagmamahal, sa hustisya, at sa isang bagong umaga na sumisikat na sa barangay Maharlika. Ang araw na yun ay hindi lamang simula ng katotohanan, kundi simula rin ng pag-asa. Ang paglitaw ni Don Alfonso Valera sa sentro ng Kalinga para sa hayop ay hindi lamang isang pagdating. Ito ay isang putok ng katarungan na nagbasag sa katahimikan ng katiwalian. Ang lahat ng nasaska mula sa pinakamababang tauhan hanggang kay Kapitan Leo mismo ay tila nalumpo sa takot at pagkabigla. Ang mga kamera ng media ay kumitislap ng walang humpay. Bawat tislap ay tila nagtatala ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Barangay Maharlika, isang kabanata ang katotohanan na matagal nang ibinabaon sa limot. Hindi aksayan ng oras si Don Alfonso. Ang kanyang mga aboglado, na tila mga anino lamang na sumusunod sa kanyang bawat galaw, ay agad na naglabas ng mga dokumento. Isang stack ng papeles na may kasamang warrant of arrest para kay Kapitan Leo Martinez, kasama ang isang cease and desist order para sa Ang mga kasong isinampalaban kay Kapitan Leo ay hindi lamang tungkol sa pang-aabuso, sa kapangyarihan at paglabag sa animal welfare laws, kundi pati na rin sa corruption, criminal misconduct, at paggamit ng posisyon para sa personal na interes. Ang lahat ng transaksyon ni Kapitan Leo sa mga proyektong real estate sa Maharlika, na dati mainit na itinago, ay isang inilantad, kumpletong may detalye at ebidensya. Ang paghuli sa mga aso ay isa lamang maliit na bahagi ng mas malaking iskema. Ang mga balita ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. Mula sa mga lokal na pahayagan hanggang sa pambansang telebisyon, ang kwento ni Mang Pedro, ni Tagpi, at nang bigla ang pagbagsak ni Kapitan Leo ay naging headline. Ang video ni Ate Maya, na dati isang patak lamang sa karagatan ng social media, ay naging bahan na ngayon na nilamon ng lahat ng pagtatago at pagtataki. Ang hashtag na katarungan para kay Mang Pedro at sa Maharlika Dogs ay nanguna sa mga trending topics, at ang mga tao sa buong bansa ay nagpahayag ng galit at suporta. Si Kapitan Leo Martinez, ang dating mayabang at mapanukso, ay ngayon nakaluhod sa sahig ng Ang kanyang mga kamay ay nakagapos at ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at desperasyon. Ang kanyang mga mata, na dati naglalagablab sa ambisyon, ay ngayon nanlalabo sa takot. Ang kanyang maranyang polo ay gusot, at ang kanyang makinis na buhok ay magulo, isang simbolo ng kanyang biglaang pagbagsak. Ang dating kapitan, na tinitingala at kinatatakutan sa Maharlika, ay ngayon isang bilanggo, kinukuyom ng batas, at pinatungan ng galit ng publiko. Sa kabilang banda, ang mga kapitbahay ni Mang Pedro na dating nagkukunwari na walang nakikita o kaya tahimik na sumusuporta kay Kapitan Leo, ay ngayon binalot ng matinding kahihiyan. Ang kanilang mga pangalan, o ang mga pangalan, ang kanilang mga subdivision, ay binanggit sa balita bilang mga lugar na sakop ng korupsyon. Ang mga matatayob na mansyon na kanilang ipinagmamalaki ay tila nawala ng ganda, nabulutan ng dumis ng katiwalian. Ang ilan ay pinagpapaliwanag, ang ilan ay nagtatago, at ang ilan ay pumunta pa sa bahay ni Mang Pedro. Hindi na para magreklamo, kundi para uningin ang paumanhin, bagaman huli na ang lahat. Ang bawat sipa, bawat aalipusta na ibinigay nila kay Mang Pedro at sa kanyang mga aso ay tila bumalik sa kanila ng mas matindi. Ang bagong Maharlika na kanilang pinangarap ay naging isang Maharlika ng katotohanan, puno ng kapaitan at
amin ng pagkakamali. Samantala, sa loob ng SKA, ang reunion ni Mang Pedro at ng kanyang mga aso ay isang eksenang puno ng damdamin. Ang mga aso, na dati walang buhay ay ngayon tumatalon, umaalulong, at dinidilaan ng bawat parte ng katawan ni Mang Pedro. Si Puti, si Bantay, at ang lahat ng kanyang mga alaga ay nakabalik na. Ang tunog ng kanilang pagtahol ay hindi na tunog ng sakit, kundi tunog ng kaligayahan, ng kalayaan, ng pag-asang muling nakamit. Si Tagpi, na tila naging sentro ng lahat ng pangyayari, ay hindi umalis sa tabi ni Mang Pedro. Ang kanyang buntot ay patuloy na gumagalaw at ang kanyang mga mata ay nanatili kay Mang Pedro, tila ayaw nang humiwalay. Ngunit minsan, tumitingin siya kay Don Alfonso, isang tingin na puno ng pagkilala at pagmamahal. Si Don Alfonso, na nakasaksi sa lahat ng ito, ay tila nalimutan ang lahat ng kanyang karangyaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-unawa. Lumapit si Don Alfonso kay Mang Pedro na nooy nakaupo sa lupa. Yakap ang kanyang mga aso, ang kanyang mukha ay basa sa luha ng kaligayahan. Si Maya ay nakatayo sa tabi nila, hawak pa rin ang kanyang cellphone, ngunit ngayon walang kinukuhanan, tanging pinagmamasdan ng nagaganap. Mang Pedro, panimula ni Don Alfonso, ang kanyang tinig ay malamig ngunit may bigat pa rin ng awtoridad. Nakita ko ang pagmamahal mo sa kanila. Nakita ko kung paano mo sila inalagaan, kung paano mo sila pinahalagahan. Ang pagmamahal mo sa mga aso ay walang katulad. Tumayo si Mang Pedro, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pasasalamat. Don Alfonso, salamat po. Wala po akong masabi. Iniligtas niyo po kaming lahat. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamat. Ngumiti si Don Alfonso, isang ngiting bihilang makita sa kanyang mukha. Mang Pedro, si Tagpi, siya ang aking pinakamamahal na kaibigan. Ang huling alaalan ng aking asawa. Ngunit nakita ko dito, anya, sabay turo sa puso ni Mang Pedro. Nakita ko na mayroon siyang isa pang pamilya. Isang puso na higit pa sa kayamanan ang naibibigay. Naiintindihan ko na. Hindi ko kayang paghiwalay ng magandang koneksyon na ito. Ang mga mata ni Mang Pedro ay nanlaki sa pagkabila. Ibig sabihin ba nito, iiwan sa kanya si Tagpi? Ngunit ang sumunod na sinabi ni Don Alfonso ay mas nakakagulat pa. Mang Pedro, mayroon akong isang alok. Hindi ito para lamang kay Tagpi, kundi para sa libo pang Tagpi sa labas na nangangailangan ng tulong. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mga mata ni Mang Pedro. Gusto kong magpatayo ng isang animal rescue center. Isang moderno, malaki, at kumpleto sa lahat ng kagamitan. At gusto ko, ikaw ang mamumuno. Ikaw ang magiging puso ng sentrong ito. Mayroon akong isang malaking lupain sa labas ng syudad, perpekto para sa isang farm. Ibibigay ko ito sa iyo. At ang lahat ng pondo na kailangan mo para maitayo ang pinaka-advanced na animal rescue center sa Pilipinas. Ang bawat salita ni Don Alfonso ay tila isang bagong bituin na sumisikat sa madilim na langit ni Mang Pedro. Isang trangka. Isang center ng pagliligtas ng hayop. Ang pinakamoderno sa buong bansa. Ang kanyang isip ay halos hindi na maiproseso ang lahat ng impormasyon. Ang kanyang mga mata ay nanubig muli, ngunit nayuiluhan ng matinding kagalakan ng pagtataka at ng isang asa na hindi niya kailanman inakala na kanyang mararanasan. Don Alfonso, hindi ko po alam
Hindi ko po maisit. Ang kanyang tinig ay nanininig, halos hindi na makapagsalita. Huwag kang alala sa anumang bagay, Mang Pedro. Ang tanging kailangan mo ay ang iyong puso, at iyan ang pinakamahalaga sa lahat. Nang makalabas sila sa ska, kasama ang lahat ng mga aso ni Mang Pedro, ang isang dagundong ng palakpakan ang sumalubong sa kanila mula sa mga reporter at sa ilang taga-suporta. Si Mang Pedro, na dati isang tinutukoy na matandang aso, ay ngayon tinitingala. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng pag-asa. Tumayo si Mang Pedro at Don Alfonso sa labas ng gusali ng ska, habang si Tagpi ay tumatakbo sa pagitan nila. Masiga na ulit. Ang kanyang buntot ay umuuga-uga. Ang iba pang mga aso ay masaya ring naglalaro. Ang kanilang mga tahol ay nayulit tunog ng pagdiriwang. Tumingin si Don Alfonso kay Mang Pedro at sinabi niya, Mang Pedro, si Tagpi ay nakahanap ng kanyang totoong pamilya. Pero hindi lang siya. Ngayon, libong Tagpi pa ang makakahanap ng kanilang pamilya. Salamat sa iyo, Mang Pedro. Walang nasabi si Mang Pedro. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat, ng kaligayahan, ng isang uri ng pag-ibig na hindi niya kailanman inakala na kanyang mararanasan muli. Mahigpit niyang kinuyong ang kamay ni Don Alfonso, isang pagkilos na higit pa sa 1,000 salita. Ito ay isang pagkilala, isang pasasalamat, at isang simula. Ang bantay ng Maharlika ay hindi na lamang isang kwento ng isang matanda at ng kanyang mga aso, kundi isang alamat ng katarungan, pagmamahal, at ng isang bagong pag-asa para sa lahat. Ang araw na iyon ay hindi lamang pagtatapos ng dilim, kundi isang bagong umaga na sumisikat, na puno ng pangako at posibilidad. Ilang taon na ang lumipas. Ang sariwang hangin sa labas ng lungsod ay humahalik sa malawak na bukirin, nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at mga namumulaklak na halaman. Sa gitna nito, matatag na nakatayo ang isang istruktura na yari sa pinagsamang magandang disenyo at init ng pagmamangalang bahay kaligtasan ni Pedro. Hindi na ito ang luma at kubong bahay sa Barangay Maharlika. Ito ay isang santuwaryo, isang modernong sentro ng pagliligtas ng hayop na itinayo sa pangitain ni Don Alfonso Valera at sa puso ni Mang Pedro. Ang bahay kaligtasan ni Pedro ay hindi lamang isang simpleng pasilidad. Ito ay isang komunidad, isang buhay na pagpapatunay na ang kabutihan ay nagbubunga. Ang mga pader nito ay pininturahan ng kulay puti at berde, nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at pag-asa. May malawak itong bakuran, puno ng mga puno at halaman, kung saan malayang nakakatakbo at nakakapaglaro ang daang aso at pusan na iniligtas mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang mga hawla ay maluwag, malinis, at may sapat na espasyo para sa bawat isa. Mayroon itong modernong veterinary clinic, kumpleto sa mga kagamitan, at isang dedikadong koponan ng mga veterinaryo at tagapag-alaga na ang tanging layunin ay ang pagpapagaling at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga nilalang na ito. Ito ay naging isang modelo, isang inspirasyon para sa iba pang animal welfare organizations sa buong Pilipinas. Sa gitna ng lahat ng ito, sa kabila ng kanyang edad na lalo pang tumanda, si Mang Pedro de la Cruz ang nanatiling kaluluwa ng sentro. Ang kanyang buhok ay mas lalong pumuti, at ang kanyang mga kunot ay mas lalong dumami, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nagliliyab sa isang init na walang katumbas ang pagmamahal. Hindi siya nagpapahinga. Tuwing umaga, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, ay naririnig na ang kanyang mga yapak sa pasilyo, sinisiyasat ang bawat hawla, kinakausap ang bawat aso at pusa. Magandang umaga, mga anak ko, kumusta na kayo? Ang kanyang boses ay malambing,
puno ng pagmamahal. Kilala niya ang bawat pangalan, ang bawat kwento, ang bawat ugali. Siya ang gumagamot sa kanilang mga subat, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang mga sugat ng pag-iisa at kapabayaan. Ang dating lolo na kinukutya sa Maharlika ay ngayon tinatawag na Apo Pedro ng mga voluntaryo at tagapagligtas ng hayop ng mga dumadalaw, isang pamagat na mas makabuluhan kaysa sa anumang yaman. Madalas siyang umupo sa gitna ng malawak na bakuran na papalibutan ng mga aso na masayang naglalaw. Ang kanyang mga kwento, ang kanyang mga payo tungkol sa pag-aalaga ng hayop ay ginagamit ng mga aral ng mga bagong henerasyon ng voluntaryo. Hindi lang sila, hayop, mga anak. Sila'y may damdamin, may kaluluwa. Kung paano mo sila tratuhin, ganoon din ang ibabalik nila sa iyo. Ang madalas niyang banggitin, ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan na hinabi ng karanasan. At sa tabi niya, hindi kailanman lumalayo, ay si Tagpi. Ang aspin na may pinaghalong kayumanggi at puting balahido, na ngayon ay mas mataba at malakas, ay nanatili bilang kanyang matalik na kaibigan at anino. Ang lumang pilat sa kanyang kalimang mata ay naroon pa rin, isang paalala ng nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay ngayon puno ng kagalakan at katapat. Madalas itong nakahiga sa paanan ni Mang Pedro habang siya'y nagbabasa ng dyaryo o kaya'y nakasunod sa kanya habang nililibot niya ang buong pasilidad. Ang kanilang koneksyon ay hindi na lamang sa pagitan ng tao at aso. Ito ay isang wika ng pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Minsan, isang itim na luxury car ang dahang humihinto sa harap ng bahay kaligtasan ni Pedro. Mula rito ay lumabas si Don Alfonso Valera. Ang milyonaryong teknolohiya ay hindi na kasing reclusive tulad ng dati, ngunit ang kanyang pagbisita ay palaging pribado, walang media, walang fanfare. Tumadaan siya para makita si Tagpi na masayang bumati sa kanya sa bawat pagdating, at para magkaroon ng tahimik na sandali kasama si Mang Pedro. Upo sila sa isang bench sa ilalim ng mangga. Tahimik na pinapanood ang mga aso na naglalaro o minsan ay magpapalitan ng mga salita. Kumusta, Mang Pedro? Ang dami na naman nilang iniligtas. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng paggalang. Mabuti naman, Don Alfonso. Ang lahat ay salamat sa iyo. Ikaw ang nagbigay ng lahat ng ito. Sagot ni Mang Pedro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Don Alfonso. Hindi, Mang Pedro. Ako ang nagbigay ng istruktura. Ikaw ang nagbigay ng kaluluwa. Ikaw ang nagturo sa akin na ang totoong yaman ay hindi sa pera, kundi sa pagmamalasakit. Ang kanilang koneksyon ay lumangpas na sa rurok ng katayuan sa lipunan. Ito ay isang pagbubuklod ng dalawang kaluluwa na nakatagpo ng layunin sa pagbibigay. Samantala, sa Barangay Maharlika, ang mga pagbabago ay kapansin-pansin. Ang mga bagong tayong mansyon ay naroon pa rin, ngunit ang dating kapaligiran ng kasakiman at pagmamataas ay unting napalitan ng isang mas malalim na pag-unawa. Ang kwento ni Mang Pedro ay naging isang urban legend, isang matinding aral sa mga residente. Ang dating gay sa mata ay naging isang aral na nagbukas ng maraming puso. Ang mga pangalan ng mga kapitbahay na bulungan laban kay Mang Pedro ay hindi na nababanggit ng may pagmamalaki, kundi may bahid ng kahihiyan. Ang ilan sa kanila, lalo na ang mga mas bata, na hindi pa gaanong nahuhubog ng kapaligiran, ay bumisita pa sa bahay kaligtasan ni Pedro, volunteer at humingi ng paumanhin kay Mang Pedro. Apo Pedro, patawarin po ninyo kami, ang kanilang mga salita
ay puno ng pagsisisi. Mang Pedro, na may puso ng isang santo, ay palaging ngumingiti at nagsasabi, huwag na nating balikan ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang matuto tayo. Ang komunidad ng Maharlika ay nagsimulang magkaroon ng mga programa para sa animal welfare. Ang mga stray dogs ay hindi na bastang hinuuli, may mga programa na para sa pagpapabakuna at pag-aalaga. May mga pet-friendly na party na, at ang bawat residente ay tila may bagong respeto pa sa mga hayop. Ang mga bakas ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang bagong Maharlika ay natututo na lumagon hindi lamang sa yaman, kundi pati na rin sa puso. Ang kwento ni Mang Pedro de la Cruz ay naging isang patunay na ang kabutihan at pagtitiyaga ay hindi kailanman nabibigo. Sa gitna ng hirap at baghamak, isang puso na puno ng awa ang nagawang bumuo ng isang pagbabago na lumampas pa sa kanyang sariling buhay. Ang isang maliit na aspin na nagnangalang tagpi na may pilat sa mata at kakaibang kwelyo ang naging tulay. Siya ang nagkonekta sa isang bilyonaryo at sa isang matanda, nagbigay ng boses sa mga walang tinig at nagbukas ang mga mata sa isang katotohanan na matagal nang nakalimutan, na ang pagmamahal sa kapwa nila lang ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Isang hapon, sa malawak na bakuran ng bahay kaligtasan ni Pedro, naroon si Mang Pedro, si Tagpi, at si Don Alfonso. Kasama nila ang ilang boluntaryo, mga bata mula sa kalapit na barangay, at mga bagong residente mula sa Maharlika na ngayon ay masiglasig na tumutulong. Bawat isa ay may hawak na isang pula ng puno. Ngayon, sabi ni Mang Pedro, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kagalakan. Magtatanim tayo ng mga puno. Ito ay hindi lamang para sa ating kapaligiran, kundi para sa ating mga kaibigan, ang mga hayop. Ito ay simbolo ng bagong buhay, ng bagong simula, at ng pag-asang patuloy na lalago. Sabay silang nagtanim. Ang lupa ay malambot, at ang bawat punla ay mainat na inilagay. Si Tagpi ay tumatakbo sa paligid nila, ang kanyang buntot ay umuuga-uga. Tiya nagdiriwang. Ang mga aso, sa malayo, ay tahol ng taol sa tuwa. Ang tawanan ng mga bata, ang maliliit na usapan, at ang tahol ng mga aso ay umalinglaw sa buong bakuran. Ang sikat ng araw ay sumisinag sa kanila, nagbibigay ng init at liwanag. Sa pagitan ng dalawang lalaki, si Mang Pedro at Don Alfonso, na nakaniti at pinapanood ang lahat, ay tumayo si Tagpi. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan at kapalaran. Ang kinabukasan ay tila maliwanag, puno ng pangako. Ang kwento ng ang bantay ng Maharlika ay hindi lamang natapos. Ito ay nagpatuloy sa bawat punla na itinatanim, sa bawat hayop na iniligtas, at sa bawat puso na natuto magmahal. Ang pamana ng pagmamalasakit ay nanatiling buhay, isang patuloy na pag-asa sa gitna ng nagbabagong mundo.